Hello, good morning mga kapusog, kapamilya o mga kag-GSK. Padayon ta sa atong pagpakabana, no? Okay. Okay, kapuso o kapamilya, magandang umaga sa lahat, no? May buntag sa tanan. Padayon ta sa atong pagpakabana, no? Atong hinumduman nga ugma pizza 21. Dunay dako kayo nga rally, no? Peace rally para sa masanta ang graft and corruption sa atong nasod nga grabe na katalamak, no? Adunay pagtitipon dito sa kauluhan na dito sa Lunita Park. Apan kini kuno nga pagtitipon ni siya pagtitipon sa mga halo-halo, no? Na yung mga aktivista ng mga kontra gobyerno, yung mga yung mga CPP, PNDF kasama na diyan, no? Ito mga usually mga legal, no? Kanang mga nasa NDF, no? Kanang different sector sa komunista, nagsahalo-halo na yan, kompleto na yan. Kaya nanawagan yung mga grupo rin ng armed forces na hindi isasali doon kasi pagka rally na mayroong mga kasamang mga aktivistang mga kasapi ng CPP, magulo yan, no? Kasi gagawa yan sila ng kaguluhan, no? Mga violent activities, no? Basta ganyan. Kaya hinihikayat ang ang mga retired na sundalo na doon na lang magtipon-tipon doon sa shrine sa EDSA, no? Doon na lang magtipon-tipon. Tapos hinihikayat din na yung mga hindi dadalo, no, tayo hindi makadalo doon kasi malayo, wala tayong budget. So hinihikayat din na na dito na lang sa atin kahit na magsuot lang tayo ng puti, no? Puti. Magsuot tayo ng puti para sa ganun ay mapakita natin na tayo ay sumusuporta sa kilos protesta against corruption. No, yun lang naman ang kuan natin na kilos natin na protesta against corruption, no? Corruption kasi
lahat ng mga corrupt na kuwan na kailangan na nating itigil, no, kasi yan ang nagdala sa atin ng kaguluhan o paghihirap, no. Kahit nga ating mga kasundaluhan ng ma-retire, no, kasama ako na ako doon. Kasi alam ko na matagal na talaga yung korupsyon yan, eh. Kasi ang makita una sa korupsyon na makita natin, itong Maharlika Highway na nasa isa sa nabanggit din na, no, kasi itong Maharlika Highway, pagmula pa ng ano yan, hindi pa kami na-assign ng SAMAR, no, ang Site Infantry Division ng Philippine Army. Yung magmula ng Santa Rita pagkatawid ng San Juanico Bridge, no, siguro lahat ng mga dumadaan diyan, no, alam yan na di talaga yan guminhawa, no. Walang kaginhawahan yung mga dumadaan diyan na ano. Tapos alam natin na Maharlika Highway yan, siyempre may budget talaga yan. So saan napunta yung budget niyan? Tapos naayos lang yan naayos lang yan noong panahon ni General Palparan, no, na 2005, medyo naayos ng konti. Ilang taon lang din yon. Tapos ngayon, balik na naman sa dati, na lubak. Tapos, kasi isa yan sa inano namin isa yan sa mga inaalam namin kung bakit, no. Yung pala, yun nga, palagi ko na lang pinulit-ulit din ito, na malaking porsyento din ng nawawala, no, ang nawawala, malaking porsyento din ang nawawala sa pondo ng ng paggawa, kasi merong hati ang kwan dyan, mayroon daw kasi sinasabi lang sa atin yan ng mga rin, ng mga kapitan, na malaki ang corruption dyan sa mga NPA din, no. So yun ang nakuha natin dyan, no, sa mga salaysay ng mga kapitanis na nagsalaysay. Tapos isa din sa isang kwan dyan noon, congressman din yun, no. Congressman na magkakabila din, no. Congressman ng Bayan Muna. So magkakabila din. So alam naman natin kung sino yung Bayan Muna, no. Andun ng Makabayan Black, yan yung mga pro nila sa sa Congress, no. Yun. So alam naman natin yan, no? Tapos para mapakwan tayo, makapagpatuloy, shout out tayo sa mga ating mga subaybay, no. Shout out diyan sa Maramag, lahat ng ating mga kasama diyan sa Maramag, sa simbahan, at saka sa mga retirees diyan sa Purok Gis, South Poblacion, Maramag, Bukidnon. Shout out din diyan sa kasama ko si Master Sergeant Dulanas, no? Si Master Sergeant Halayahay diyan sa Purok sa Kampuan. Kampuan ba yan? Diyan sa sa may Kampo Uno nga. Kampo Uno, Maramag, Bukidnon. Diyan. Barley Halayahay. Shout out sa iyo, Bar. Sa lahat ng mga retirees dyan sa Procgis, no? Tapos sa mga kasama ko rin dyan sa simbahan, lalo na sa ating mentor dyan, si Reverend Father John Aris, no? Shout out sa lahat, no? At para makapagpatuloy tayo, magdasal muna tayo, no? Dasal muna tayo. Niyayahan natin ang balaang espiritu para makapagpatuloy. Ang diskusyon natin ngayon about pa rin sa environment, kung paano tayo, ang tawag dito. Tingnan natin mamaya kung ano nangyari sa mga minahan natin, no? Okay, niyayahan muna natin ang banal na espiritu. Sa samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Amen.
Marika o Espiritu Santo, lamdagi ang among kaisipan aron mailanamo ang kamaturan nga mao si Kristo. Initas sa imong gugma ang among kasing-kasing aron mobati o mutagad sa among isigatawo. Rinisi kami ikan sa among mangilad nga mga pagbati o gipaylayo kanamo ang mga daotang tinguha nga makapukan sa kalinaw. Ginoo, himuha kami nga alagad sa imong kalinaw, diin ang pagdumot dalitan namo sa kadait, diin ang pagdagmal balusan namo sa pasaylo, diin ang katahap dasigon namo sa paglaom, diin ang kangit-ngit banwagan namo sa kahayag, diin ang kasub-anan hupayon namo sa kalipay. O Diyos nung agalon, itugot nga dili namo ipalabi sa among tinguha, nga kami lipayon kay sa paglipay, nga kami pagasabton kay sa pagsabot, nga kami higugmaon kay sa paghigugma. Tungod kay diha sa paghatag kita makadawat, diha sa pagpasaylo kita mapasaylo, o diha sa pagkamatay kita mataw ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa samahan og sa anak og sa Espiritu Santo. Amen. Okay, kapuso og kapamilya, padayon ta sa atong mga adikain, no, sa ating kausa diha sa pagpakabana, no, kay gitagan man ta og kaalam sa Ginoo unya ay sip usab nga binunyagan, kinahanglan nga mopaambit ta, no, kay dadawat tato ang pagka-propeta diha sa pagbunyag, kini atong gamiton diha sa pagpakabana sab, no, para masayran sa tanang binunyagan nga yun sa tapag tawag ani yun sa pagdumala sa atong mga leader sa atong gobyerno, no, nga gipili sila para mahimong representante nato para mapahapsay ang demokrasya, pero ang nahitabo giamong-amungan nila ang katawhan sa Dios, no. Okay, shout out sad sa atong mga kabanan sa parokya, labi na sa atong Cora Paroko, no. Si Reverend Father Anderson Del Wow, sa atong PPC, Paris Pastoral Council, kaubanan, og sa atong mga CPC, no, Chapel Pastoral Council sa 20 City ka kapilya diri sa atong parokya, og sa 5 kasona nga naglangkob sa mga parokya, no, 20 City ka kapilya, no, og mga zona nga naglangkob sa kapilya, no, sa tanan nga mga zone leaders og chapel leaders sa atong parokya. Mayong buntag, no, mayong buntag sab sa atong shout out din kay Edison Patian sa staff ni Father Darwin, no, og ni Father Darwin sab. Okay, kapusog ka pamilya, shout out sad sa diha sa Tuburan, Amawab, Davao de Oro, no, Barangay Tuburan, si Julian Crosperio, no, Dondon, sa ato si Sister Francisca Bosiho, Star Marlinda, no, Alyari, si Elsie Adorna sa nandiya sa Laguna, no. So sa atong nakaubanan nga retire sab, no, si Jix 45, no, dala sa Lumbia, Cagayan de Oro City, no, si Mel Ambubuyog, nasa da. Okay, kapos ka pamilya, padayon ta. Okay, napatas sa ecological and environmental aspects, no, ecological and environmental aspects. Sa niagi nato nga pagpakabana, natuki nato tong mga ang atong mga kinaiyahan, no, nga sa atong mga kinaiyahan nga naghatag kanato og kinabuhi, no. Usa karon ato ni siya ipadayon na side sa kinaiyahan kabalutan nga naguba naman gyud ni siya, no, kay kini magong kinaiyahan nato naghatag gyud ni siya og kaabunda unta, no, kasaganaan sa atong lugar, pero usahay lagi
tungod sa mga corruption pare atong laging, no? Karon nawala na ang atong laging, no? Wala na kasi lahurot na, halos mahurot na ang atong kalasangan. Bisan gani og napay nabilin untang gamay pero ang sa Cebu 24% na lang nabilin unta sa atong kakahuyan, no? Napay 24% na nya karon na himo na lang 11% na lang yun, no? Kay sa Cebu hurot naman pod nila og kuan ng ilang mga natural pa gyud to, dili to reforestation, no? So ilan na pong na hinahinayan, no? Og pangguba, no? Pamutol og kahoy, no? So muna atong gihisgutan gahapon, no? Ang atong kakahuyan diin ako mismo nakakita pag yung kalaw parang uban nato karon daghan nang di kailag kalaw, no? Kanang kalaw mo gud puyo na sa mga virgin forest, no? Sa mga kalasangan gyud nga hatag pa sa atong Ginoo, no? Direct pa. So karon arita sa atong mga small scale mining, no? Nga naguba na sad, no? Ang apil sa atong kinayahan ang atong mga gimina, no? Ito yung mga agricultural land nga na-convert sa industrial land, no? Kasi ayun no nga mga naay mga deposits, no? Kaparehas sa asa man nga lugar ning dunay mga small scale mining ga-operate to diri sa atong nasod, no? Particular in Caraga region, no? Ang nangunguna talaga sa sa mga gold, mga nickel ug upan pang mina itong sa Caraga region, no? Sa Surigao City, Surigao del Norte na dito ang Manila Mining, no? Taganito Mining, no? Dito sa Taganito sa Manila Mining na sa Claver to. So sa kanang Felix Mining Corporation, no, nagapon sa Surigao del Norte, puro na ato nadtuan naguba gyud ang kuan, naguba gyud ang san mga atong sana kanang area diha guba na nakalbo na ang atong kalasangan diha dapita. So day one time gani paingon mi sa Taganito kasi in-invite tayo doon. Kasi tandaan natin pagka nandyan yung mga mina, andyan din yung nandyan din pagkakakitaan gani, andyan din yung mga revolutionaryo, yung mga NPA. Parehas Taganito. Kasi yun na nag-invite kami na dumaan kami dito sa may Bakwag, papuntang Claver, no? So madadaanan yung Manila Mining dyan, no? Makita natin dyan na yung market din kami dyan kasi halos mga natin dyan, yung mga chief security o yung consultant sa seguridad ay mga retired na sundalo makasama natin. So makita natin doon, no, giba talaga yung bukid, no, giba talagang sira talaga. In fact, one time nga duman kami doon, nag-landslide pa yung kalsada. So ayan yung mga impact doon sa mga minahan natin, no, na pinayagan, no, kasi nga yung mga big timing operator diyan, no, yung mga may-ari, mga ka-corporate diyan, no, mga mga nasa gobyerno, no? Kaya nga mahirap patigilin katulad ni Secretary Gina Lopez, no? Yung late Secretary Gina Lopez ng DNR. Kasi nga mahigpit siya sa patakaran. So maraming pinasara niya na mga mina. So ang nangyari, natanggal din siya, no? Ganun kasimple lang, no? Pagka sumuway ka sa kautusan kasi nga sila lang naglalaro sa taas, so tagaling ka talaga kasi so punta kami doon talagang sira talaga sa Taganito. Tapos nakita namin sa structure nila
may mga underground silang movement sa Kilusan. Kasi pagka yun ang mga large scale mining yun, yung sa Taganito. So yan, na binanggit mo yun. So makita natin na pagdating namin doon sa sa Taganito, yung sinunog pa rin nila yun kasi bakit nila sinunog yun? Kasi nag-deploy ang kuan doon, ang management nagpa-deploy ng sundalo kasi nagki-clearing kami doon. Nagkataon din na ako ang nag-supervise kasi ako yung padala galing sa sa Philippine Army sa G3. Ako ang napunta doon. Kami rin nagturo kung paano i-identify yung mga underground movement. So, ang nangyari pagdating namin doon, so makikita talaga na yung mga luma doon sa tawag nito, mayroong complex doon yung complex na yung nasa boundary ng ng Agusan del Norte at saka Surigao del Norte. So doon mayroong tinatawag na complex, yung naglangkob ng 5 barangay. So andun yung mga luma doon sa structure sa taga dito. Tapos binalaan namin sila na ito yung grupo ng mga lumad na na sumusuporta sa New People's Army. So, yun, New People's Army talaga sila. Kasi kinukuliktahan nila yung minahan doon. Malaking kulikta doon kasi malaking ang kita. Large scale mining. So, nandun na sila sa loob. No? So, yun, malaking kita ang NPA doon sa kabila. Tapos ang protector nila dyan yun yung mga nasa Kongreso, yung mga Makabayan Black. Yan sila. Kasi yung mga nakakunik yan, yung mga bayan. Anapawis, ngayon natitira lang, parang wala nang natira ngayon. Yung na lang, yung Makabataan Party List. So yun yung nagpo-protest kanila. Tapos, yung Apex Mining, andun sa may season, sa area ng papunta rin ng tawag nito ng Malimuno, so sa Surigao del Norte. So, makita rin natin doon yung malaking mining din. Ito yung kasi masasabi natin mga large scale kasi meron silang mga nag-explore sila, may mga kagamitan nag-explore sa lupa para makita yung anong klaseng mina doon. Exploration lang hanggang pero usually nagmimina na yan sila pinapalabas ng report. Kaya maraming mga tao na nagrarally, simbahan pati. Tapos isa sa mga large scale mining itong South Cotabato, sa South Cotabato, sa Tampakan doon din tayo, nagkandak tayo ng seminar doon sa kasali tayo sa nagkandak ng seminar sa mga lumad at saka sa yung mga surrender rin ng mga NPA doon sa Tampakan, South Cotabato. Mayroon ding malaking minahan doon, mga sa gold, nickel at saka pa. So nakita natin sa pagtatanong sa mga, kasi mayroong portion doon na tatanungin mo sila So yun, nasabi din nila na malaki rin ang nakukuha ng mga kalaban sa gobyerno doon sa large scale mining. Kaya ang simbahan doon, ang diocese sa South Cotabato, palaging nagkakandak ng rally na matigil na ang pagmimina doon sa Tampakan, South Cotabato, kasi nga ito yun din yung source ng income sa kabila, tapos nasisira pa ang kalikasan. So yun ang tapos isa pang mga large scale mining dito sa may sa may Zamboanga, dito sa Zamboanga sa Pugay. Nandiyan din, nakapunta rin tayo doon, ganoon din. Kasi pagka mayroong large scale, mayroon ding small scale, small scale mining. Napunta din natin yung small scale natin diyan sa Bayog, dito sa may Zamboanga, Sibugay.
So, talagang in fact, nakapasok pa tayo doon sa area talaga, pero hindi na ako pumasok doon sa butas, no? Kasi mahirap yun. So, hindi tayo sanay doon, matabunan pa tayo doon. No? So, at saka dito sa may Caraga din, sa may Pantukan, no? Davao de Oro, no? Sa part sa Cagayan. Ito sa tawag nito, ito sa may Monte Vista. Dito sa may yung meron ding mga small scale mining. Dito sa may Diwalwal, no? Masasakupan sa sa bayan ba yan? Sa unahan sa Monte Vista papunta Butuan. So yan, no? Yan yung mga yung mga small scale mining. Pero talagang gigiba talaga yung bukid, no? Makikita mo kalbo. At kahit nga sa Pantukan so makita mo diyan kasi nakapagandak tayo ng seminar din doon sa parokya ni Father De Los Reyes, no? So makita din natin doon na sisira na talaga. Hindi mo pwede pigilan kasi siyempre yun ang hanap buhay nila. Ang problema lang doon, kasi marami mga NPA nga nakikinabang din yung mga kontra-gobyerno. In fact, sa pagsusuri namin, ito yung pinakamalaking nagbibigay ng revolutionary tax, no? Yung sinasabi nilang yung taxes sa kabila, no? Yung extortion nila, no? Ang extortion man talaga yan. Hindi yan matatawag na revolutionary tax, kundi panggaganso talaga yan, extortion, no? Kasi hindi man sila legal na gobyerno, no? Okay sana kung yung revolution legal, no? Kaya mayroong revolutionary tax, no? So illegal man yan. So kaya extortion yun, no? Pangulimbat, no? So yun. So yun talaga malaki. Mayroon nga akong competition noon Nagulat yung aming intel officer sa laki ng hinihingi nila kada. Maraming butas doon, small scale mining, no? Maraming butas. Tapos sa isang butas, hingi sila ng almost 30 million. Magkano ba yun? Basta million ang isang buwan. Milyones, mga 30 million, 20 million. Sa kabuuan, sa isang buwan, makakuha sila ng mabot din ng 200 million. So, malaki yun, napakalaki. So, yung nakuha nila doon. Kaya buhay na buhay talaga yung mga NPA doon. Mabuti na lang na naagapan kaagad yun. Yung commander doon, hindi man sumurrender yun, nahuli. Si Calando. Ibang pangalan, Calando, kalimutan ko na. So, yun ang malaking koleksyon nila doon sa Buringot, sa Panganason, doon sa mga small scale mining doon sa sa Pantukan, no? Sa Kingking, Barangay Kingking, Pantukan, yun ang sentro. Doon malaking minahan doon. So, marami pa, no? Hindi lang minahan sa mga gold. So, mayroon din dito sa may Quezon Province, mayroon din diyan mga minahan na sumisira sa sa ating kalikasan, no? Tapos sa limestone, no? Sa limestone, mayroon din, no? Mayroong yung sa Central Visayas ang pinakamalaking may minahan ng limestone. Sa Bulacan, mayroon din, no? Kasi yung limestone, yun ang ginagawang semento, no? Sa Bulacan, pareha sa Norsagaray, Bulacan, mayroon yatang 2 o 3 nga pabrika ng semento. Galing yun sa limestone, no? Yun. Yung tapos dito sa dito sa Cebu, sa Naga Cebu. So yan, malaking limestone din diyan, no? So, dito sa sa Sipalay, no? Sipalay, Negros Occidental. So, diyan, nakapunta rin tayo doon, no? Giba na, sira na talaga yung Kung saan may mga mina, may mga NPA din, no? Tapos, dito sa sa may Surigao del Norte din, sa ano ba yung, nasara na ngayon, naspasara na Kasi, kung saan may mina, mayroon ding, membro ng
Kilusang Mayuuno, KMU. Tapos alam naman natin na yung KMU affiliated din yan sa sa CPP, NPA, NDF, no? So bumagsak yung ano ba yung diyan sa Surigao del Norte sa may between ng Trinidad at saka Quezon, Barangay Quezon sa Trinidad, yung semento dyan na pabrika ng Serrana kasi dahil sa KMU, no? So ang pinakamalaki din itong sa Bohol talaga, the large deposit ng limestone dito, itong Garcia Hernandez sa atin. Kaya nga minsan hindi mo maintindihan, no? Hindi natin maintindihan kasi tingnan nyo ha, ilang buwan kami sa Norsagaray, Bulacan, meron silang limestone doon, pabrika ng semento. Malaki yung nila, malaki yung tawag to, income nila malaki, no? Asinsado yung Norsagaray, no? Particular in Matiktik, Barangay Matiktik, kasi nandoon yung nandoon yung minahan. So asinsado yung tanod nga nila doon no 2006 yun, nandoon kami. Ang tanod nga nila doon, magkano ang sapasahod? 12,000 sa isang buwan, no? Tapos pagdating ng Pasko, ang bonus nila maabot ng 60,000, no? Malaki talaga, no? Kasi pero dalawa yung nila doon sa pabrika ng semento. So malaki yung nila. Pero dito sa atin, kung tingnan natin dito particular in Garcia Hernandez, yung ating limestone mining dito. So large scale, no? Pinakamalaking deposit din ito sa buong buong bansa, no? Itong Garcia Hernandez. Pero bakit ikumpara mo sa mga ibang mayroong minahan na lugar, bakit parang naghihirap tayo? O, sa Bohol, ito lang PMEC, no? Ito lang yung minahan natin dito. Pero bakit kung ikumpara mo, kung titingnan mo sa ilang bayan, itong Bohol 47, 49. So parang hindi tayo nangunguna, dapat tayo manguna kayo. Yung ibang katulad sa Sipalay City, hindi naman malaki yung kanilang minahan doon, pero naging syudad sila dahil sa mina, no? Sa Sipalay, sa Negros Occidental. Doon din tayo no? Siyempre, ang purpose namin na nandoon magtanong-tanong sa management kung anong mga So makita mo, naging syudad ang Sipalay dahil sa sa limestone, no? Mina ng limestone. Tapos yun nga, isa dito namin na pinapasok yung mga minahan na dialogue kasi ito nga yung source din ng income ng New People's Army. Malaki ang share nila, no? Yung tinatawag na revolutionary tax. So ito yung nangyayari sa atin na dahil sa koneksyon ng mga leader natin, minsan hindi mo maintindihan kung talagang pinipirahan nila o katulad ng nangyari graft and corruption. Kaya tama lang na suportahan natin yung yung peace rally, no? Peace rally sa ating bukas, no? Bukas 'yon, no? So, yung lahat na hindi makadalo doon sa hindi makadalo doon sa kauluhan na peace rally, siguro dito na lang sa atin ipakita din tayo na supportive tayo sa graft and corruption kasi yun mga sentro talaga dito, no? Magdamit na lang tayo ng puti, no? Suot tayo ng puti lahat. Ang panawagan namin na magsuot ng puti, no? Para anti-graft and corruption, no? Anti-katiwalian yung puti, no? So puti kasi representing sa purity, no? Pagka banal kumbaga ito yung pagka-purity natin, no? So yun ang ipakita natin na supportive tayo. So yun lang ang magawa natin dito kasi pag pumunta pa tayo ng Kaluhan, laman tayong budget, diba? Pakita lang natin na suporta tayo sa anti-graft and corruption kasi parang nagtatabunan din ang investigasyon sa Kongreso at saka sa Senado. So
sa suporta natin sa demokrasya, kailangan yan, no? Kasi sabi nga natin, ang democratic form of government, ito yung pinakamaganda kasi ito yung mayroon tayong kalayaan kasi ito talaga yung gimugna sa atong Ginoo, no? So, pag atras natin sa mga system of government, makikita natin na kung kaano kaganda ang demokrasya talaga. Kasi sa demokrasya, ito yung government of the people for the people and so on, no? Para sa mga tao. Kaya ang naging ano natin, nagkaroon lang tayo ng direct democracy, indirect democracy, kasi pumipili tayo na maging leader as representante natin doon sa Senado at saka sa Kongreso. Kasi yun ang natin ang system sa balaod sa batas sa Pilipinas, no. So yung tagawa ng batas, ito yung legislative department, ito yung Senate at saka yung upper house at lower house, yung Kongreso. So ito yung tagawa ng batas, kaya pipili tayo during sa election ng representante natin diyan. Pero ang problema, ito sila ang gumagawa ng kalokohan. Pero kung kasi itong demokrasya, may paniniwala sa Panginoon, kung sinapuso lang nila yung serbisyo nila, naging mission-oriented sila sa kanilang mga mission, sa kanilang mga trabaho, so siguro nagkapaglingkod sila ng tapat sa taong bayan. Kasi ang ang pamamalakad sa demokrasya ay yung pamamalakad ng Panginoon, no? So mayroon tayong mga batas na ginawa para sundin. Kung maging sana tayo, maging tapat sa tungkulin sa batas, ay siguro well developed tayo, no? Kaya nga ito, bagsak ang ating ekonomiya, no? Dahil sa korupsyon, no, ng ating mga leader, ng ating mga pinili. Kaya tama lang na hindi man bawal 'yon, no. Anyway, yung mga nagtitipon-tipon diyan, siguro may mga talaga 'yan. Mga permit, the purpose diyan para malaman mayroong courtesy ba sa gobyerno na gagawin natin 'yan for the sake din sa mga tao sa gobyerno. So yun yung na peace rally, no, ipakita. Yun yung direct democracy, no. So direct democracy kasi tayong taong bayan, ang boses ng tao, bayan, siya yung boses ng Panginoon. Yun talaga ang purpose doon. No, kaya yung pinili sana, yun yung maging boses natin, pero nangyari inabuso nila yung kanilang mga katungkulan. So mga tungkulin nila hindi nagampanan. So kaya nagda-direct democracy tayo ngayon, yung kilos protesta against sa kanila na makurap. Then ang mangyayari, tayo ngayon ang magdidesisyon na kasi ito yung direct democracy, no. Taong bayan, ang desisyon ng taong bayan, no. O magkakataon na yan, ito yung pangatlong direct system of democracy. Ito yung pag-aklas natin, no. Aklas na yung hindi madugo. Kailangan ipakita lang natin na nagkamali sila. No, yun ang natin, ang target, no. Ang ating mga kasundaluhan na mga general, mga retirees na suporta, yung nandoon, mga kasama natin, no. Yan din naman ang ginagawa natin dati, no. So yun ang suportahan natin. Hindi man to pag sa gobyerno, kundi sinasaway lang natin yung mga mali nila, no. Katulad mo sa taga-simbahan din ngayon sumusuporta. Okay, shout out muna tayo, no. Shout out natin sa Sir Giovanni Palyan. Sir, di tayo nakita, sir. Kasi busy din ako, sir, nung napunta ka rito. Kaya nagpadala ako sa inyo ng yung pinabigay ko ng misis. Kasi hindi ka na rin nakapunta rito kasi alam ko busy ka rin, no. Busy kayo. So okay. Shout out mo, sir, o sa imong pamilya, no. Giovanni Palyan, no, ating armed forces din ito ng Philippine Navy. So yan, no. Ito rin na nagtumitingin din sa pagpakabana ng ating bansa against corruption. Okay? Siguro kapusog kapamilya, yun na lang magawa natin bukas, no. Suportahan natin sa pamagitan ng pagsuot ng white cloth, no. Isuot natin yung puting damit, suporta sa kahit mga kabahayan, no. Kabahayan, suot tayo ng
white cloth agig suporta sa ating anti-graft and corruption na peace rally, no. Okay, kapusog ka pamilya, wala na tayong oras. Tapusin natin to, no? So sa pagtatapos, kantahan ko na lang kayo, no? Kanta tayo ng kanta tayo ng kantahin natin. Ang kantahin natin ay buta pa rin, buta para magising tayo sa katotohanan, no? Buta para tapusin natin, no? Bukas naman tayo. Pagkadaghan sa nahigmata nga nangandoy pang matulog, kay mas tamis ang magdamgo sa mga dili tinuod. Ang saksi sa kamatuoran, mupiyong lang kasagaran, ug mag-antos lang nga pasipad-an, gugma ug ang kaangayan. Buta kita sa pagpakabana, buta kita sa luha, uway pulos ang hayag sa atong mga mata, kun sa kasing-kasing magpabilintang buta. Kung ikaw ang makasaksi sa mga pag-antos sa uban, nganong dili ka musulti, nganong wa kay baruganan, ang saksi sa kamatuoran, mupiyong lang kasagaran, og mag-antos lang nga pasipad-an, ang gugma ug ang kaangayan. Buta kita sa pagpakabana, buta kita sa luha, ug way pulos ang hayag sa atong mga mata, kun sa kasing-kasing magpabilintang buta. Buta kita sa pagpakabana, buta kita sa luha, ugway pulos ang hayag sa atong mga mata, kun sa kasing-kasing magpabilintang buta. Buta, buta. Okay, sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ugma na sad ta, no? Padayon ta ugma day Domingo wa tay vlog kay serve ta sa simbahan, no? Sayo. So sa Lunes, no? Sa Lunes sa ta. Tay padayon ning atong humanata sa atong environmental aspects, no? Kasi nag-discuss man ta sa Total Human Christian Development from spiritual aspects, political aspects, economic aspects, cultural aspects, social aspects, then economic aspects, ecological and environmental aspects, no? Na sa nangyari sa atin sa pagkasira ng ating kalikasan,
So nagbago ang klima, no, nagbago, nagkaroon tayo ng climate change, tapos nagkaroon din tayo ng global warming, no. So kaya ngayon, plus corruption pa, no, ah, sa kontrabaha, no, na structure sana, so kinalakot pa kaya lalong bumaha, no. So okay, kapos ang kapamilya, magandang umaga sa lahat og padayon ta sa pagpakabana og bye-bye, no.